Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Hari namin, Jesucristo. Masunurin kang kordero sa katubusan ng tao. Hain sa krus ang buhay mo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang nakahilig kasama ng kanyang mga alagad, nagugulumihan ng sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo." Nagkatinginan ng mga alagad. Hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig, nakalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, "Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya." Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at itinanong, "Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo?" Sumagot si Jesus, "Ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga." At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay na ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, "Gawin mo na ang gagawin mo." Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakakaalam kung bakit niya sinabi ito, sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi. Inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kinakakailanganin sa pista o kaya'y pinapaglilimos sa mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis, gabi na noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayoy mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin na ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako. Ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." "Saan po kayo pupunta, Panginoon?" tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, "Sa paroroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos." "Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon?" tanong ni Pedro. "Buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo." Sumagot si Jesus, "Iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, makaitlo mo akong itatatwa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang gabi po ng Martes Santo sa inyong lahat. Sinadya po natin ang simbahan ng Quiapo, ang dambana ng ating mahal na poong Jesus Nazareno na siyang pinanggagalingan ng
pagpapala at ng pag-asa. Let us bless one another. Sabihin natin sa ating mga katabi, God bless you. Dalawa pong bagay ang ipinahahatid ng Panginoon sa atin ngayon. Dalawang bagay po na nagiging o masasabi po nating mga pagkakamali po natin. Una, pagkakanulo. Pangalawa, pagtatatwa. Si Judas ang nagkanulo kay Jesus. Si Simon Pedro na inaasahan ng lahat na magiging tapat, siya naman ang nagtatwa kay Jesus. Dalawang tao na kasama ni Jesus sa kanyang paglilingkod, sa kanyang paglalakbay ng mga 3 taon, masasabing sila ay malalapit kay Jesus. Gayunpaman, itong dalawang ito pa ang gumawa ng pagkakamali. Pagkakanulo, pagtatatwa. Siguro po, ang unang naisip natin, si Judas. Number 1 na kontrabida. Dahil sa kanyang pagkakanulo kay Jesus, nangyari ang pag-aresto kay Jesus, paglilitis kay Jesus, pagpapahirap, sinundan ng pagkapako at pagkamatay sa bandang huli. Dahil si Judas, ipinagbili si Jesus sa halagang 30 piraso ng pilak. Ipinagkanulo si Jesus. Kaya sa bandang unahan pa lang ng Ebanghelyo, alam mo na ang kontrabida. Si Judas. Minsan po, akala natin bida rin tayo. Pero hindi ba minsan ipinagpapalit po natin ang katotohanan, ang kapalit ay kasinungalingan na maging kapakipakinabang sa atin. Ano na ba yung pinagpalit po natin? Pinagpalit natin ang kaunting kita, ipinagpalit po natin yung ating mga prinsipyo para makuha natin ang gusto natin. Pinagpalit po natin yung ating paniniwala sa Diyos, kapalit ay bagay na hangad natin. Marami na tayong pinagpalit. At masasabi natin, hindi tayo kakaiba kay Judas na nagkanulo tayo sa Panginoon. Gayunpaman, palagay ko, si Pedro, kung hindi man kapareho, medyo mas mahirap po yung ginawa niya. O masabihin natin mas malaki. Bakit? Itinatwa niya si Jesus. Ikinaila. Itinatwa, ikinaila. Si Pedro na siyang nangunguna sa 12 mga alagad. Si Pedro na siyang pinili ni Jesus para tagubilinan ng susi ng langit. Si Pedro na inaasahan at kinikilalang namumuno sa mga alagad, siya pa yung nagtatwa. Ipinagkaila si Jesus. Alam niyo po, ito ang uri ng tao na mas mahirap magbalik sa Panginoon. Bakit? Kasi pag pinagkakaila mo, ibig sabihin, wala kang nakikitang mali. Ang isa sa dahilan kung bakit hirap na hirap tayong maghumingi ng sorry ay dahil may ipinagkakaila tayo. Wala naman akong kasalanan. Ang isa sa pinakadahilan kung bakit nahihirapan tayo makipagkasundo, kasi pinagkakaila natin na mayroon tayong papel na ginampanan sa pagkakamali na nangyari. We deny our faults. We deny our mistakes. Mas mahirap po iyon. Mas madali pa ngang bumalik sa Diyos yung nagkanulo. Kasi alam mo, una pa lang mali na yung ginawa mo. Pero ang pagtatatwa o pagkakaila, ito yung may ginawa ka, pero nagmamaang-maangang ka pa. Na wala kang nakikitang mali o masama. Kaya ipinagkakaila mo. Itinatagwa mo. Yun ang ginawa ni Pedro kay Jesus.
Ang sabi pa niya, iaalay ko ang buhay ko para sa iyo. Ano sabi ng Panginoong Yesus? Pedro, paalala ko lang sa iyo, bago tumilawok ang manok bukas, 3 mo akong beses ipagkakaila. Itatatwa mo ako 3 times. Not just twice, but thrice. Yan ano? Mas mahirap po actually yon. Kasi ang taong nagkakaila, hindi mo makikitang kumipila sa kumpisalan. Hindi mo makikita na siya ay hihingi ng patawad at magpapakumbaba sa Diyos. Yan ang wala sa diksyonaryo niya ang humingi ng sorry o umamin. Bakit? Ipinagkakaila nga niya yung pagkakamali. At yun ang mas mahirap po. Mabuti pa yung ipagkanulo mo, alam mo, mali yun, pero ipagkakaila, iba naman yon. Gayon pa man, bagamat dalawa yung alagad ni Jesus na naroroon, nagtagumpay pa rin ang Panginoon. Dahil sa bandang huli, buong puso niya at kalayaan na niyakap ang kamatayan sa krus para sa kapatawaran ng mga kasalanan na mga tulad ni Judas at ni Pedro. Sa Martes Santo pong ito, habang papalapit po ang tinatawag nating Paschal Triduum, yung 3 araw ng Paskwa, habang papalapit na po ang muling pagkabuhay ng Panginoon, marahil gamitin na po natin ang mga oras na darating para suriin ang ating sarili o kaya tanungin ang ating sarili, sa papaanong paraan ko ba ipinagkakanulo si Jesus magpa hanggang ngayon? Ano pa ba yung pinagkakaila ko sa aking sarili? Ano ba yung pilit ko pa rin itinatago na pagkakamali ko?